Mainit ang araw sa Maynila. Ang tipo ng init na sumusuot sa buto, lalo na kapag ang trabaho mo'y nasa ilalim ng araw buong maghapon. Doon sa isang gusaling itinatayo sa Makati, sa gitna ng alikabok at ingay ng mga makina, naroon si Anthony. Tigasing trabahador, tahimik, palaging seryoso, laging maaga sa trabaho, laging huling umaalis. Hindi siya palakwento, hindi rin siya mahilig sumabat sa usapan. Pero kapag tumawa siya, totoo. Kapag ngumiti siya, may lalim. Marami ang may respeto sa kanya sa site, hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil alam mong may paninindigan siya. Hindi siya bara-bara, pero kahit gaano siya kaseryoso, hindi pa rin siya ligtas sa init ng araw, at sa init ng ulo kapag dumating na ang isang pamilyar na tinig. Ano ba yan, puro kayod? Ako, nung isang linggo pa lang sa ganyang trabaho, na-promote agad. Si Gilbert, ang kumpare niyang hindi nauubusan ng yabang. Parang may mikropono sa lalamunan, laging malakas, laging may kwento, at palaging bida. Napailing si Anthony habang pinupunasan ang pawis sa leeg. Ayan na naman si Gilbert, bulong ng isang kasamahan. Napatingin siya sa lalaki, sabay silang napatawa. Sanay na sila. Per, kamusta? Bati ni Gilbert habang papalapit. Buong loob, parang artista sa pelikula. May bitbit pang milk tea, hindi para ibigay, kundi para ipagyabang. Eto, pareho pa rin. Kayod para sa pamilya, sagot ni Anthony. Ako nga, pare, hindi na kailangan ng ganyang kayod. Yung misis ko, hawak ko lang yan sa leeg. Kahit magdamag akong nasa labas, hindi umiimik. Wala kasi siyang lakas ng loob na iwan ako. Mahal na mahal ako nun, Napangiti si Anthony. Mapait, kung alam lang ni Gilbert ang totoo. Bumalik siya sa paghahalo ng semento. Pinilit niyang ibaling ang atensyon sa trabaho. Pero sa loob-loob niya, naglalaro na naman ang parehong tanong hanggang kailan ako magpapanggap na wala akong kasalanan. Nagsimulang bumigat ang hangin. At kahit tirik ang araw, tila may aninong bumalot sa paligid ni Anthony, anino ng isang lihim na relasyon na matagal nang itinatanam, unti-unting nag-uugat, at malapit ng mamunga ng gulo. Biyernes ng gabi, sa maliit na eskinita sa Tondo, sa gilid ng isang sari-sari store, nagtipon-tipon ang grupo ng mga trabahador para sa nakagawiang inuman. May isang plastik na lamesa sa gitna, gin na may yelo sa baso, at pritong chicharon sa dahon ng saging. Simple, pero sapat na para sa pagod na katawan. Nandoon si Anthony, tahimik pa rin. Kaharap ang baso, pero hindi pa umiinom. Nakatingin lang sa paligid, nakikinig sa mga kwento ng mga kasamahan. Dumating si Gilbert na tila may sariling soundtrack, may ngiti, may yabang, at may hawak pang 2 pulutan. Hoy mga pare, kumpleto ba tayo? Sigaw niya. Kompleto na, ikaw na lang ang kulang, sabi ng isa. Siyempre naman, kung wala ako, boring to, sagot ni Gilbert habang tumatawa. Naupo siya agad sa gitna, sa likod ng lamesa, parang hari sa trono niya. Maya-maya'y nagsimula na ang pagbibida. Ako nga pala, mga pare, nakapunta na sa Baguio. Libre pa ng misis ko. Sabi ko kasi, gusto ko ng malamig-lamig. Kaya ayon, nilamag siya sa gabi, sabay tawa, may kahalong malisyosong ngiti. Pare, hindi ba dati sabi mo nasa Tagaytay kayo? Tanong ng isa. Nako, per, ang dami kong napupuntahan. Hindi ko na nga matindaan sagot niya, sabay lagok ng gin. Tahimik lang si Anthony, pero sa loob-loob niya, nagngangalit ang damdamin. Hindi mo nga kayang alagaan ang asawa mo, nagyayabang ka pa ng ganyan sa harap ng mga tao. Pero hindi niya pinahalata, hindi siya impulsibo, marunong siyang magtimpi, marunong siyang makinig. Lalo na sa mga bagay na pwedeng gamitin laban sa kanya balang araw. Pagkatapos ng ilang tagay, napunta ang usapan sa mga asawa. Ako, wala akong problema dyan. Yung misis ko, hindi makakapalag sa akin. Kahit, uminom ako buong gabi, kahit hindi ako umuwi, wala siyang karapatan, wika ni Gilbert, pinagsisindihan pa ang Yossi. Di ba selosa yon? Tanong ni Anthony, kunwari inosente. Selosa, natatakot nga lang mawala ako Hindi niya alam kung anong swerte niya na ako ang napangasawa niya. Napatitig si Anthony. Kung alam mo lang, pare, kung gaano siya kumakapit sa iba kapag wala ka. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mahiya sa sarili. Pero ang sigurado siya, habang patuloy sa yabang si Gilbert, patuloy rin ang kanyang paglapit sa misis nito, hindi lang bilang kabit kundi bilang kanlungan ng babaeng matagal nang nauuhaw sa respeto. At sa bawat tagay ng kumpare niyang mayabang, tila isa iyong paanyaya, halika, Anthony. Laruin mo pa ang apoy. Ako mismo ang nagsisindi para sayo. Sabado ng hapon.
Tahimik ang paligid ng barong-barong sa may pandakan kung saan nakatira si Gilbert kasama ang asawa niyang si Mylene. Nasa trabaho pa si Gilbert dahil may overtime daw. Sa totoo lang, si Anthony ang nakakaalam kung kailan wala si Gilbert sa bahay dahil madalas, siya ang nagpapayo kung kailan mag-volunteer si Gilbert ng overtime para kumita pa raw ng dagdag. Pero ang totoo, may mas malalim na dahilan kung bakit gusto ni Anthony ng mga gabing wala si Gilbert sa bahay. Kumatok si Anthony. 3 beses, magaan, mabilis. Yun ang palatandaan nila. Bumukas ang pinto. Si Mylene, naka-shorts, sando, at may manipis na ngiti sa labi. Pasok ka, bulong niya. Tahimik ang buong bahay. Maririnig lang ang mahinang ugong ng bentilador at ang tila may bagyong humahampas sa dibdib ni Anthony. Ibang klaseng kaba ito. Hindi na kasing-lakas ng una nilang pagtatagpo pero mas malalim na. Mas delikado, mas totoo. Umupo siya sa sofa habang nagsasali ng tubig si Mylene. Okay ka lang? Tanong nito. Tumanggaw si Anthony. Ikaw. Napaupo si Mylene sa tabi niya. Hindi agad nagsalita. Matagal silang tahimik pero hindi ito bastang katahimikan. Ito yung klase ng katahimikan na maraming sinasabi kahit walang binabanggit. Alam kong mali ito, Anthony, bulong ni Mylene. Pero sa tuwing nandito ka, para akong may dahilan para ngumiti. Tumingin si Anthony sa kanya. Hindi mo deserve ang ganon. Yung ginagawa niya sa'yo, hindi ka hayop para tretuhin ng ganyan. Natahimik si Mylene. Humawak sa kamay ni Anthony. Dahan-dahan, marahan, may kilig, may lungkot, at may takot. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako, sabi niya. At doon, naglapat ang kanilang mga labi. Sa isang sandaling parang tumigil ang oras. Sa liwanag ng hapon at sa lilim ng kanilang kasalanan, sumiklab ang init ng damdaming matagal ng kinikimkim. Hindi ito basta tukso lang. Hindi lang ito kapritsyo. Para sa kanila, ito ang naging kanlungan, sa gitna ng mga kasinungalingan ni Gilbert at sa ilalim ng mundong puno ng pagpapanggap. At sa huling halik ng araw sa kanilang balat, isa lang ang malinaw kay Anthony, wala na siyang atrasan. Linggo ng umaga, sa kalsadang malapit sa eskinita, may umuugong na karaoke mula sa bahay ni na Gilbert. Birthday daw ng isang pamangkin, pero parang siya ang may selebrasyon. Nakahubad pang itaas, may hawak na mic, at may bote ng alak kahit hindi pa 10:00, si Gilbert ang hari ng araw. Tara, kain muna, tapos tagay na, sigaw niya kay Anthony na paakyat pa lang sa kalsada, galing palengke. Walang balak si Anthony na tumambay, pero para hindi maghinala si Gilbert, ngumiti siya at sumabay. Sa harap ng karinderyang mesa at lamesang plastik puno ng mga bisita. Marami ang tumatawa sa mga kwento ni Gilbert. Kwento ng mga babaeng nabihag niya, ng mga utos niyang sinusunod ng asawa, at kung paanong hawak niya sa leeg si Mylene. Tingnan niyo yun, si Mylene. Tahimik lang pero alam niyo ba, hindi yan makakapalag sa akin. Kahit magdamag akong di umuwi, pagbalik ko. May kain at damit pang planchado. Taas kilay na wika niya habang umangawa sa mic. Napatingin si Anthony kay Mylene na nasa may gilid ng bahay, tahimik na naghuhugas ng pinagkainan. Hindi umiimik, pero halata sa mga mata ang bigat. Hindi ito yung babaeng kasama niya kagabi, hindi yung masayahing Mylene na may ngiti habang nakahiga sa kanyang dibdib. Ito yung Mylene na araw-araw pinapahiya, kinakalagkad ang pangalan sa harap ng mga lasing, at ginagawa lang palamuti ng isang lalaking lasing sa sariling kay abangan. Kumirot ang dibdib ni Anthony. Pare, ako nga pala, may bagong kabit, pasigaw na dagdag ni Gilbert. Pero wag niyo nang itanong. Ayoko kasi mapahiya si Mrs., baka mapahiya pa yan. Nagkatinginan ang mga tao. May ilang natawa, may ilan ding napailing. Si Anthony, tahimik pa rin. Pero sa loob-loob niya, para siyang pinipiga. Hindi lang dahil sa panlalait ni Gilbert sa asawa, kundi dahil ang lalaking tinatawag niyang kumpare, hindi man lang maramdaman ang pagkatalo niya. Hindi mo alam, Gilbert. Hindi mo alam kung sino talaga ang nasa likod ng mga halik ng asawa mo tuwing gabi. Nagpaalam si Anthony makalipas ang ilang minuto. Hindi niya kinaya ang panunood. Lumakad siyang paalis, dala ang bigat sa dibdib, at galit sa isip. Habang papalayo siya, humabol si Mylene. Salamat, Tony, sa lahat. Tumingin siya sa kanya. Mylene, kailangan nating mag-ingat. Mas nagiging mapusok siya. Alam ko, sagot ni Mylene. Pero sa totoo lang, habang lalong nagyayabang si Gilbert, lalong nawawala yung takot ko sa kanya. Napatingin si Anthony. At sa titig na iyon, alam nilang pareho, papalapit na sila sa hangganan ng lihim. Lunes ng madaling araw. Madilim pa ang langit, pero gising na si Anthony. Sanay siya sa ganitong oras, tahimik pa ang mundo, walang yabang, walang ingay.
Tanging tunog ng kaldero sa kalan at pagpatak ng tubig mula sa gripo ang kasama niya habang nagkakape. Pero ngayong umaga, may bumabagabag sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa kasalanan, kundi sa panganib. Ramdam niya, may nanunood na sa kanila. Hindi ito paranoia. May napansin siyang kakaiba noong Sabado ng gabi. Sa dekalewang eskinita habang paalis siya sa bahay ni Mylene, may aninong biglang nagkubli sa poste. Akala niya pusa lang, pero pamilyar ang porma. Isa sa mga kabaro nilang nagtatrabaho sa site. At kagabi, sa inuman, kakaiba ang mga tingin ng dalawang kasamahan nilang si Jomar at Danny. Parang gustong magsalita pero pinipigilan ang sarili. Pagdating niya sa site, si Gilbert agad ang bumungad. Wala pang 8:00 pero maingay na naman. Pare, ayun si Anthony. Aba, may suot na bagong sapatos. May nagpapalamang na misis yata. Sigaw ni Gilbert sabay tawa, kasabay ng ilang manggagawang pilit tumatawa. Pilit nang umiti si Anthony. Hindi naman, bili ko yan sa bonus. Pero habang naglalakad siya papunta sa mixing area, narinig niya ang pabuulong na usapan nina Jomar at Danny. Pre, totoo kaya yon? Huwag mong ikalat, delikado yon. Pero kung si Gilbert ang makaalam, patay ang buhay yon. Tumigil saglit si Anthony, pero hindi nagpakita ng reaksyon. Sa isip niya, nagsisimula ng kumalat. Maya-maya, nagulat siya nang makita si Mylene sa gate ng construction site. May dala itong baon, nilagang baboy, paborito niya. Ibinigay nito kay Gilbert, pero bago umalis, saglit siyang tumingin kay Anthony. Walang ngiti, walang imet, pero sa titig pa lang, alam niyang may mensahe. May nakaamoy na sa atin. Kinagabihan, sa isang eskinita malapit sa popahan, nakatambay si Jomar. Palihim itong may kausap sa cellphone. Oo, kumpirmado. Nakita ko mismo, si Anthony, at si Mylene. Hindi sila basta magkaibigan lang. May boses sa kabilang linya. Matigas, mababa, gusto ko ng pruweba. Tumanggaw si Jomar kahit walang kausap sa harap niya. Sige, baka bukas ng gabi, mahuli. Kuna sila, may plano silang magkita. At sa dilim ng eskinita, habang lumalakas ang ulan, isang lihim ang unti-unting lumalabas sa anino, isang lihim na magwawasak hindi lang ng pagkakaibigan, kundi ng buong mundo nina Anthony at Mylene. 8:00 ng gabi, tahimik ang paligid. Madilim ang mga eskinita, at ang mga ilaw sa poste ay nagkukumpas ng mahinang liwanag sa kalsada. Ang ganitong oras ang paborito nina Anthony at Mylene, sapagkat dito nila nararamdaman na parabang sila lang ang tao sa mundo. Pumasok si Anthony sa likurang pinto ng bahay ni Gilbert. Gamit ang duplicate na susi na matagal nang ibinigay sa kanya ni Mylene, isang senadoryas ng tiwalang lubhang delikado. Pagpasok niya, agad niyang nakita si Mylene sa kusina, nakatalikod, nagsasali ng kape sa tasa. Sigurado ka bang wala si Gilbert ngayon? Tanong ni Anthony habang hinuhubad ang kanyang jacket. Overtime raw hanggang 12:00. May kausap na supplier, sagot ni Mylene, pero halatang may kaba sa tono. Lumapit si Anthony, ni hindi na siya nagsalita. Niyakap agad si Mylene mula sa likod, mahigpit, parang natatakot siyang maagaw ang sandaling iyon. Yamakap din si Mylene, dahan-dahan, sabay sabing, miss na kita. Pero bago pa man sila tuluyang magtungo sa kwarto, napalingon si Anthony sa bintana. May aninong gumalaw sa labas. Mabilis, parang may nagtatago. May tao sa labas, bulong niya. Agad na pinatay ni Mylene ang ilaw sa kusina. Nanatili silang tahimik. Sa dilim, dinig na dinig nila ang tibok ng kanilang mga puso. Hindi ito tibok ng pagnanasa ngayong gabi, kundi ng takot. Lumapit si Anthony sa bintana. Dahan-dahan. Sumilip siya. Wala. Ngunit nang binuksan niya ang pinto sa likod para tiyaking walang tao, isang click ng camera phone ang kanyang narinig mula sa dilim. May kumuha ng litrato. Bulalas ni Anthony. Patay tayo, bulong ni Mylene, nanginginig. Agad niyang isinara ang pinto at nilock. Ang katawan ni Anthony ay puno ng adrenaline. Hindi ito tulad ng mga dati nilang pagtatagpo. Ito na ang simula ng pagbagsak ng lihim. Hindi na sila nagtagal. Umalis agad si Anthony sa likurang daan, pabalik sa kanyang inuupahan. Bitbit niya ang matinding kaba, at ang pakiramdam na binibilang na lang ang mga araw bago sumabog ang lahat. Samantala, sa kabilang barangay, si Jomar ay nasa isang mumurahing inuman, kaharap si Gilbert. May hawak siyang cellphone. Sigurado ka bang dito lang sa akin mapupunta yan? Tanong ni Gilbert, malamig ang boses. Tumanggaw si Jomar. Makikita mong totoo ang lahat. Yung misis mo, hindi mo na kayang hawakan. At sa pagtingin ni Gilbert sa screen, unti-unting namuo ang galit. Hindi pa malinaw ang mga imahe, pero sapat na ang silhwete ng 2 taong nagtatago, ang kanyang asawa, at ang matalik niyang kumpare. 2:00 ng madaling araw.
Tahimik ang paligid, pero sa loob ng maliit na kwarto ni Gilbert parang may bulkan na unti-unting nag-iinit. Nakatitig siya sa cellphone na hawak niya mula pa kanina, paulit-ulit na tinitingnan ang mga kuha ni Jomar. Malabo man pero malinaw para sa kanya ang mensahe, may nangyayari sa pagitan nina Anthony at Mylene. Hindi ito basta haka-haka. Sa bawat litrato, makikita ang figure ni Anthony na papasok sa likod ng bahay, ang pagtayo ni Mylene sa kusina, ang pagyakap. Ang huling kuha, si Anthony na sumisilip sa bintana, halatang alerto. Bulong ni Gilbert sa sarili. Hindi siya makapaniwala. Ang kumpare niyang halos ituring na kapatid. Ang misis niyang akala niya ay tahimik lang at sunod sa rin. Sa lahat ng pinagmamalaki niya, yun pa pala ang pinakapambabastos sa kanya. Sa galit, binasag niya ang baso sa sahig. Tumalsik ang bubog. Di alintana ang sugat sa kanyang kamay. Kinabukasan, normal ang kilos ni Gilbert. Sa labas, siya pa rin si Sir Yabang. Puno pa rin ng patawa, kay abangan, at kwentong babae. Pero sa likod ng mga ngiti, may nanlilisik na mata. Pinagmasdan niya si Anthony habang nagtatrabaho. Tahimik, malalim ang iniisip. Per, ayos ka lang. Tanong niya, formal ang tono. Okay lang, Per, sagot ni Anthony, iwas sa tingin. Tumanggaw si Gilbert, pero sa loob-loob niya, maglaro ka pa, habang kaya mo. Pagkauwi ni Anthony ng hapon na iyon, may natanggap siyang text mula sa hindi kilalang numero. Alam ko na ang lahat. Handa ka na bang pagbayaran ang ginawa mo? Napahinto siya. Nanlalamig ang palad. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Pero sa puso niya, isa lang ang posibleng may ganoong mensahe, si Gilbert. Agad niyang tinawagan si Mylene. Mylene, may text ako, baka si Gilbert to. Baka alam na niya. Tahimik si Mylene sa kabilang linya. Hanggang sa wakas ay nagsalita ito, nanginginig ang boses. Kanina lang, tinignan niya ako sa mata. Hindi siya galit. Pero yung tingin niya, parang papatayin ako. At sa katahimikan ng linya, naghari ang takot. Hindi na ito sikreto. Isa na itong ticking time bomb, at anumang oras, pwedeng sumabog. Biyernes ng gabi, tahimik ang paligid ng bahay ni na Gilbert. Wala ang mga karaniwang bisita, walang inuman, walang kantang nagmumula sa karaoke. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa ingay. Tumawag si Gilbert kay Anthony ng alas 7. Pare, punta ka dito. May konting inuman. Tayo-tayo lang. Walang kutob si Anthony noon kung pupunta ba siya o hindi. Pero may bahagi sa kanyang isip ang nagsasabing, ito na yon. Dala ang maliit na pulutan at isang bote ng gin, dumating siya sa bahay ng kumpare. Pinagbuksan siya ni Gilbert, nakangiti, pero malamig ang mga mata. Pasok, pare. Nandito na rin si Mylene. Sa kusina, maghahain na rin. Tahimik si Anthony. Umupo sa sala habang si Gilbert ay kinuha ang mga baso. Sa bawat hakbang ni Gilbert ay parang nag-iipon ng lakas si Anthony, pakiramdam niya, isa siyang hayop na papasok sa bitag. Pagdating ni Mylene, halatang kabado. Iwas ang tingin kay Anthony, at nanginginig ang kamay habang naglalapag ng ulam sa mesa. Tagay tayo, pare, ani Gilbert habang inaabot ang baso. Isang tagay para sa mga tunay na magkaibigan. Nagkatinginan sila, walang salita, walang ngiti, walang biro, isang matagal na katahimikan ng bumalot sa tatlo. Hanggang sa inilabas ni Gilbert ang cellphone mula sa bulsa. Inilapag ito sa mesa, pinindot ang play, at lumabas ang sunod-sunod na litrato, si Anthony sa labas ng bahay, si Mylene sa kusina, ang pagyakap nila, ang paghalik, at ang figure nila sa dilim na hindi na kayang itanggi. Inihampas ni Gilbert ang baso sa sahig. Tumalsik ang bubog. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng pagtaksilan ng taong tinuring mong kapatid? Halos pabulong niyang sabi, nanginginig sa galit. Gilbert, hindi. Simula ni Anthony. Hindi. Sigaw niya, wag mong sabihing hindi. Wala kang karapatang magsalita. Si Mylene, umiiyak na, lumuhad sa gilid ni Gilbert. Patawarin mo ako, Gilbert. Hindi ko ginasto. Napagod lang ako, sa pananakot mo, sa pagmamalaki mo na parang trophy lang ako. Anong gusto mong marinig, ha? Nakasalanan ko to, na ako ang may mali. Tumayo si Gilbert, halos tumilapon ang mesa. Kayo na ba? Sige, kayo na. Pero siguraduhin niyong kaya nyo ang kapalit. Tiningnan niya si Anthony. Diretso, matalim. Simula ngayon, hindi mo na ako kumpare. Hindi mo na ako kaibigan. At wag na wag kang lalapit sa akin. Dahil pag ginawa mo, hindi mo na kailangang magtrabaho, kailangan mo na lang tumakbo. Tumalikod si Gilbert. Umalis, dala ang galit na hindi kayang sukatin. Naiwan sina Anthony at Mylene sa sala. Tahimik, wasak. Wala na tayong babalikan, bulong ni Anthony.
Pero may kailangang panagutan, sagot ni Mylene. At ito na yon. Makalipas ang 1 linggo mula nang sumabog ang lahat, si Anthony ay nananatili sa kanyang inuupahan, mag-isa, tahimik, at halos walang gana sa trabaho. Hindi na siya bumalik sa site mula noong gabing iyon. Alam niyang hindi lang trabaho ang nawala sa kanya, kundi ang tiwala, respeto, at katahimikan ng dati niyang buhay. Wala na rin siyang balita kay Gilbert. Ayon sa ibang kasamahan, hindi na rin raw ito bumabalik sa site. Umuwi raw sa probinsya para magpahinga, pero ang totoo ay walang may gustong lumapit o magtanong sa kanya. Kahit ang yabang nito, tila naglaho. Isang hapon, dumating si Mylene sa inuupahan ni Anthony. Tahimik itong pumasok, dala ang 2 supot ng pagkain. Baka hindi ka pa rin kumakain ng maayos, mahina niyang sabi. Tahimik si Anthony. Tinitigan niya ang babae. Wala na ang ligaya sa mga mata nito, tanging pagod, guilt, at lungkot ang naiwan. Hindi kita pinipilit, patuloy ni Mylene. Alam kong mali, alam kong marami tayong nasaktan. Pero nandito ako, dahil hindi ko kayang wala ka. Umupo si Anthony, huminga ng malalim. Hindi ito pag-ibig lang, Mylene. Ito ay pagkawasak ng isang buhay, buhay ni Gilbert, buhay natin. Alam ko, sagot niya. Pero sa pagkawasak, doon tayo natututo kung paano buuin ang sarili natin. Hindi ko alam kung ano tayo pagkatapos nito, pero kung may kahit konting pag-asa na pwede tayong magsimula ulit, lalaban ako. Tumingin si Anthony sa kanya. Hindi ako sigurado kung kaya ko pa. Pero, ayokong matapos tayo sa ganitong paraan. Doon sila nagsimulang muli, hindi bilang magkasintahan agad, kundi bilang 2 taong may kasalanan na piniling harapin ang hirap ng pagkakabuo. Samantala, sa isang baryo sa probinsya ng Quezon, nakaupo si Gilbert sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik, sa tabi niya ay isang lumang larawan, siya, si Anthony, at si Mylene. Nakangiti, buo pa noon. Pinunit niya ito, walang galit sa mata, tanging pagtanggap, hindi na ako babalik sa dati. Pero hindi rin ako magpapatalo sa galit, bulong niya. Hindi pa tapos ang kwento ko. 2 buwan matapos ang eskandalo, muling bumalik si Gilbert sa Maynila. Wala nang kasing yabang gaya ng dati, wala na ring kumpare at misis na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ang dating maingay na bahay ay tahimik na ngayon. Wala ni anino ng mga inuman, tawanan, o pagmamalaki. Tanging ang lumang sofa at ilang alaala ang naiwan. Pero dala niya ang bagong paninindigan, hindi na bilang lalaking kayang kontrolin ang lahat, kundi bilang isang taong nagkamali rin at handang magsimulang muli. Sa halip na bumalik sa dating construction site, nag-apply si Gilbert bilang supervisor sa isang bagong proyekto sa Laguna. Hindi ito kalakihan, pero sapat para sa isang panibagong simula. Sa interview, diretsong sinabi niya, "Hindi ako perpekto. Marami akong nagawang mali, lalo na sa personal kong buhay. Pero natuto na ako, at gusto kong gamitin ang natutunan kong iyon sa trabaho, sa pakikitungo sa tao." Nagulat ang HR. Ang dating mayabang na Gilbert, ngayon ay tahimik, matino, at may dangal ang pananalita. Tinanggap siya, samantala, sina Anthony at Mylene ay hindi pa rin hayagang magkasama. Naghiwalay muna sila ng landas, si Mylene ay umuwi sa kanyang mga magulang sa Batangas upang ayusin ang kanyang sarili, habang si Anthony ay bumalik sa simpleng pamumuhay, kasalukuyang nagtatrabaho bilang mason sa isang maliit na proyekto sa Pasay. Isang araw, tumawag si Gilbert kay Anthony. Tahimik muna. Walang boses sa linya, hanggang sa sinabi ni Gilbert, "Pare, hindi pa rin madali. Pero gusto ko lang sabihin, salamat at umamin ka. At kahit hindi pa ako lubos na nagpapatawad, sinisimulan ko na." Napasinghap si Anthony, hindi niya inaasahan ang tawag. Ngunit naman niya sa boses ni Gilbert na totoo ito. Kung sakaling mag-cruise ulit ang landas natin, dagdag ni Gilbert, sana hindi na tayo bilang magkaaway, kundi bilang mga lalaking natuto sa pagkakamali. At doon, sa gitna ng 2 wasak na pagkakaibigan, unti-unting nabuo ang unang piraso ng kapatawaran. Sa isang maliit na karinderya sa Alabang, sa gitna ng mga abalang manggagawa at maingay na trapiko, 3 taong minsang nasangkot sa isang mapait na sikretong pag-ibig ang muling nagtagpo, hindi sa ilalim ng galit, kundi sa ilalim ng pagsubok ng katahimikan. Unang dumating si Anthony. Suot ang simpleng polo, mukhang mas payapa na ang mukha. Sa gilid ng mesa, tangan niya ang malamig na baso ng tubig, palatandaan ng kabang tinatago. Ilang minuto pa, dumating si Mylene. Tahimik, suot ang puting blusa, tila handa sa pagharap ngunit bakas ang nerbiyos sa mga mata. Nagkatinginan sila ni Anthony, may ngiti, pero hindi ito ng ligaya, kundi ng pag-unawa. Pag-upo ni Mylene, walang nagsalita. Hanggang sa dumating ang huling hinihintay. Si Gilbert.
Maayos ang bihis. Nakasapatos, dala ang maliit na shoulder bag, at may bitbit na galit na ngayon tila na ipanalo na ng panahon. Umupo siya, tiningnan ng dalawa. Akala niyo siguro, hindi ako dadating, aniya, diretsyong tono. Walang sumagot agad. Pero dumating ako dahil, gusto kong isara ang kabanatang to. Hindi para kalimutan, kundi para tuluyang tanggapin. Si Mylene, bakas ang luha sa mga mata. Gilbert, patawad. Hindi ko hiningi ang pagmamahal ni Anthony. Hindi ko rin ginasto ang ginawa ko. Pero responsibilidad ko ito. Alam ko yon. Tumingin si Gilbert kay Anthony. Matagal, mabigat, at ikaw, Per, hindi kita papatulan. Dahil kung papatulan kita, magiging tulad din ako ng taong galit na galit noon. At ayoko nang maging taong yun. Tumanggaw si Anthony. Salamat sa pagkakataong to. Wala akong palusot. Lahat ng sakit mo, totoo. Pero kung may hiling ako, sana balang araw, matawag mo ulit akong kaibigan. Kahit sa puso mo lang. Huminga ng malalim si Gilbert. Baka hindi ngayon, hindi bukas. Pero hindi ko sinasarado ang pinto. Kasi kapag isinara ko yan, baka ako rin ang mawala ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Gilbert, hindi ng mayabang, kundi ng payapa. Tumayo siya. Sige, uuwi na ako. Salamat sa pagharap. Habang paalis na si Gilbert, napatingin siya sa langit. Walang ulan, walang bagyo, tahimik. Sa likod ng karinderya, sina Anthony at Mylene ay nanatiling tahimik, pero sa puso nila, alam nilang isang yugto ng buhay nila ang tuluyang naisara. Makalipas ang 6 na buwan, tila tuluyang nagbago ang agos ng buhay nina Anthony, Mylene, at Gilbert. Hindi man madali, unti-unti nilang tinatahak ang kanya-kanyang landas, mas tahimik, mas buo, at mas totoo. Si Anthony, ngayon isang foreman sa isang maliit pero lumalagong construction firm sa Cavite. Hindi na siya nauugnay sa tsismis, tahimik lang siya sa trabaho, at mas pinipiling umiwas sa gulo. Nagpapadala siya buwan-buwan sa isang bata sa Batangas, anak ni Mylene. Hindi pa formal na inako, ngunit tinuturing na niya itong bahagi ng kanyang pananagutan. Minsan, habang nagbabantay sa site, narinig niyang tinawag siya ng isang bagong trabahador. Boss Tony, ikaw pala yung dati sa Makati. Ikaw yung nakasama ni na pareng Gilbert dati, di ba? Ngumiti lang si Anthony. Oo, pero matagal na yon. Ngayon, trabaho lang tayo. Si Mylene naman ay nagtayo ng maliit na karinderya sa harap ng bahay ng kanyang mga magulang sa Batangas. Malayo sa magarang buhay na ipinagmamalaki noon ni Gilbert pero mas tahimik at mas panatag. Tuwing gabi, nagbabasa siya ng libro, minsan ay nagsusulat ng mga tula tungkol sa pagsisisi, katapangan, at pagbawi. Wala pa siyang bagong karelasyon, hindi dahil sarado ang puso, kundi dahil pinili muna niyang ayusin ang sarili. Isang araw, habang nagpapahinga, tinanong siya ng anak, "Ma, nasaan si Papa?" Ngumiti siya, malungkot ngunit matatag. Nandyan lang siya, hindi man natin kasama. Araw-araw, pero hindi kanya nakakalimutan. Si Gilbert, sa Laguna, patuloy ang kanyang trabaho bilang supervisor. Iba na siya ngayon, mas mahinahon, mas mapagpakumbaba, mas marunong makinig. Tuwing linggo, dumadalo siya sa isang grupong nagbibigay ng support para sa mga lalaking dumaan sa masakit na hiwalayan. Dito siya unang natutong magsalita hindi bilang bida sa kwento, kundi bilang taong tinuruan ng sakit. Minsan, sa gitna ng session, ibinahagi niya. Ang tunay na lalaki, hindi yung may pinakamaraming babae o kayang magyabang sa inuman. Ang tunay na lalaki, yung marunong tumanggap ng pagkatalo, at handang magpatawad, kahit mahirap. Sa magkakahiwalay na lugar, sa magkakaibang oras, tatlong dating magkaibigan ang sabay-sabay na huminga, hindi bilang mga tauhan sa isang drama ng pagtataksil, kundi bilang mga taong pinili ang paglaya. Mula sa sigaw ng kahapon, sa tahimik na panalangin ng ngayon, nabuo ang isang bagong kwento, hindi ng pagtataksil, kundi ng pagbangon.